Sinimulan ni Elias ang paglalahad ng kanyang kasaysayan. Marahil may 60 taon na ngayon na nakararaan. Ang nuno kong lalaki ay tinedor de libro sa isang almasen ng Kastila. Nasa kabataan pa siya noon at may isang anak na lalaki. Isang araw ay nasunog ang bahay kalakal at mula rito'y nadamay ang mga katabi. Ang nuno ko'y napagbintangan at isinakdal sa hukuman. Dahil sa walang maibayad sa manananggol, siya hinatulang paluin sa mga hayag na daan. Itinali siya sa isang kabayo at ipinapalo sa bawat tao sa panulukan ng daan. Nang himatayin siya sa hirap at sakit ng mga palo, siya'y kinalag sa kabayo at pinalaya. Ang kanyang asawa'y nagpalimot sa bahay-bahay upang maitaguyod ang may sakit na asawa at anak. Walang nahabag sa babae sapagkat asawa raw siya ng isang manunulong. Ang babae napilitang humanap ng ikabubuhay sa isang paraang di kanais-nais. Nang gumaling ang mga sugat ng aking nuno, ay dinala niya ang kanyang asawa at anak sa lalawigan at nanirahan sila sa bundok. Doon ipinanganak ang isang sanggol na naging masasakitin. Hindi nagtagal at ito'y namatay. Ilang buwan pa silang nanirahan sa kahirapan, nilalayuan ng mga tao. Dahil sa mga nararanasang kasawiang palad, ang nuno ko'y nagbigti. May sakit ang asawa, kaya't hindi agad nailibing ang bangkay at nangamoy. Ang nuno kong babae isinakdal sa kasalanang pagpatay. Hinatulan ding paluin, ngunit sa dahilang nagdadalang tao, kaya hinayaan mo nang makapanganak. Nagsilang siya ng isang malusog na sanggol na lalaki, at pagkaraan ng 2 buwan, hinanap ang parusa. Nasiha ng mga tao, sa paniwalang nagampanan na nila ang kanilang tungkulin dito. Ang babae lumipat sa ibang lalawigan at namuhay ng buhay hayop na iniismira ng lahat. Nang magbinata ang magkapatid, ang panganay ay nanulisan at gumanti sa lipunang umapi sa kanila. Nakilala siya sa tawag na Bala. Ang lahat ay natakot sa kanyang pangalan. Ang inay nakilala naman sa tawag na Haliparot, delinkwente at napalo. At ang bunso naman, sapagkat nagkaroon ng mabuting kaugalian, ay tinawag na lamang na anak ng kanyang ina. Hindi nagtagal, si Balat ay napasa kamay ng mga may kapangyarihan. Isang araw ay natagpuan ng bunso ang kanyang ina, napatay na at naliligo sa sariling dugo, habang nakatitig sa isang basket na nakasabit sa isang sanga. Sa loob ng basket ay naroroon ang pugot na ulo ng panganay niyang kapatid. Naglagalag ang bunso sa iba't ibang bayang walang nakakakilala sa kanya, at sa lalawigan ng Tayabas ay namasukan bilang manggagawa sa isang mayaman. Sapagkat mabait, matipid at masipag, kinagiliwan siya ng lahat. Umibig siya sa isang dalagang tagabayan, ngunit natakot siyang mamanhikan sapagkat mabubunyag ang kanyang nakaraan. Sa bandang huli, nang ibabaw rin ang kanilang pag-ibig, kaya't napilitan siyang hingin ng kamay ng dalaga. Ang lihim niya'y nabatid, sapagkat kinakailangan ng mga katibayan. Ang binata ay sinakdal, ngunit hindi nagtanggol. Siya'y nabilanggo. Ang naging anak ng babae ay kambal, isang babae at isang lalaki. Ang mga bata ay pinaalagaan, at nang magkaisip, ay pinakilalang patay na ang kanilang ama. Ako po ang lalaki sa magkapatid na iyon. Mayaman ang aming nuno, kaya kami sabay na ipinasok sa kolehiyo. Ako'y sa Iswita at siya'y sa La Concordia. Pagkatapos ng aming pag-aaral, nagbalik kami sa aming ninuno. Maganda ang naghihintay sa aming kinabukasan. Ang aking kapatid ay malapit ng ikasal sa isang pinatang nagmamahal sa kanya. Ngunit ang aming kahapon ay nagwasak ng aming magandang hinaharap. Dahil sa aming salapi at sa aking ugaling mapagmataas, isang malayong kamag-anak ang nagpamukha sa amin ng aming pinagmulan. Isang utusan naming matandaan ng patotoo. Siya pala ang aming ama.
Ang kaligayahan ay naglaho sa aming parang bula. Umalis kami sa aming bayan at nanirahan sa ibang pook. Naging maikli ang buhay ng aking ama, sapagkat palagay niya ay kasalanan niya ang lahat ng aming paghihirap. Bago siya namatay, isinalaysay niya ang aming kahapon. Iniluha namin ang pagkamatay ng aming ama. Ang kasintahan ng aking kapatid ay ikinasal sa iba. Naging matimpi ang aking kapatid at hindi ko man lamang naringgan ng mga daing. Isang araw, siya'y nawala at akin siyang hinanap, subalit hindi ko natagpuan. Pagkaraan ng 6 na buwan, ay nabalitaan kong may isang bangkay ng babaeng nakuha sa baybayin ng Kalamba. Ayon sa ayos ng kanyang damit, buhok, mukha, at taglay ng mga hiyas, ay natiyak kong siya ang aking kapatid. Mula noon, ako'y nagpalipat-lipat na sa iba't ibang lalawigan. Paminsan-minsay, hinahamak ako, ngunit ito'y di ko pinapansin. Iyan po ang maikling kasaysayan ng aking buhay. Matapos mapakinggan si Elias, si Ibarra ay nagsalita ng mahina. Mukhang may katwiran kayo sa pagsasabing ang pamahala ay dapat magbigay ng gantimpala sa mabubuti at magturo naman sa mga nagkakasala. Kaya lamang, hindi ito magagawa sapagkat kapos ng salapi ang pamahalaan upang kumuha ng mga bagong kawani. E alin po ang mahalaga? Ang pagbibinyag ng batang di Kristiyano o ang tulong sa mga kapuspalan? Ang paghahatid sa bibitayin o ang pag-akay sa matuwid na landas ng buhay? Hindi ba ginagastusan ng mga espiya, perdugo at gwardya sibil? Kaibigan, nawawalan lamang ng halaga ang ating hinahangad. Opo, kung tayo'y watak-watak, magkaisa tayo para sa bayan, magbigay ng magandang halimbawa at ipakilala ang ating inang bayan. Kailangang maghintay pa tayo. Maghintay! Maghintay! Ang paghihintay ay katumbas ng pagtitiis. Kung hihingin ko ang bagay na ito'y pagtatawanan lamang ako. Kung kayo'y panigan ng bayan, Iya'y hindi mangyayari. Hindi ko maaaring pamunuan ang magsisigamit ng dahas upang makamit ang kahilingan. Kung walang liwanag ay walang landas. kung walang paglalaban, ay walang kalayaan. Tutol ako sa ganyang uri ng kalayaan. Kung walang kalayaan ay walang liwanag. Kayo na rin ang may sabing hindi ninyo gaanong kilala ang bayan. Kung gayoy, hindi ninyo nakikita ang nakaambang dilim. Ang paglalabanan ngayon sa isipan lamang, ngunit darating ang sandali na ang unos ay aabot sa kabayanan at daranak ng dugo. Pagkatapos ng daan-daang taong pagkakahimbing, ay bumagsak ang lintik at gumising sa natutulog. Mula nooy, tumibok sa puso ang bagong layunin. Ang watak-watak na layuning ito'y mapubuklod isang araw sa pagtangkilik ng Diyos. Ano po ang ibabalita ko sa mga nag-utos sa akin? Dinaramdam ko ng labis ang kanilang katayuan, ngunit maghintay sila. Ang kasama ay hindi nagagamot ng kapwa kasamaan. Tayo rin ang may sala sa kalagayang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Alang-alang sa kabutihang iyan, limutin na ninyo ako. At kung sa ibang pagkakataon ay magkita tayo, huwag na sana ninyo akong kilalanin. Malamig ang simoy ng hangin at madilim ang gabi. Nagpapahiwatig ng nalalapit na Disyembre. Samantalang 3 anino ang paanas na nag-uusap sa pinto ng libingan. Nakausap mo ba si Elias? Hindi, ngunit kasama natin siya sapagkat may utang na loob siya kay Ginoong Ibarra. Sumama ako sapagkat ang asawa ko'y ipinagamot ni Ginoong Ibarra sa Maynila. Sasalakay ako sa kumbento upang makaganti sa kura. Sasalakay naman kami sa kwartel upang masabing ang aming amay may anak na lalaki. Di na kaming sasalakay. Sapat na ito. Ang wika ni Ginoong Ibarra ay 20 raw kami.
Natigil ang usapan nang may narinig silang dumarating. Nabanaagan nila ang panggigilid ng isang anino sa bakod at sa likod nito. May nakita pa silang isang aninong sumusunod. Nang makarating sa pinto, ang anino ay sinalubong ng 3 anino. Maghiwalay tayo sapagkat ako'y sinusundan. Tanggapin ninyo bukas ang mga sandata at sa gabi ang paglusob. Ang isisigaw ninyo'y, mabuhay sa Ginoong Ibarra. Lumakad na kayo! Ang 3 anino ay nawala sa likod ng mga pader. Ang bagong dating ay naghintay naman sa sulok ng pintuan. Umaambon kaya't ang 2 anino ay sumilong sa pintuan at nagkita sila ng bagong dating. Ano ang inihintay ninyo rito? Hinihintay kong sumapit ang 8 ng gabi upang makakuha ng barahan ng patay. Ang nais ko'y manalo ng kwalta ngayong gabi. At kayo, ano ang inyong layon? Gayon din. Mabuti at magkakaroon ako ng kasama. Pagtugtog ng 8 ay maglalagay ako. Ang gumalaw ng barahay, siyang barahan ng mga patay at dapat na agawin sa pamamagitan ng tayaan. Kayo ba'y may dalang baraha? Naalala ng una na ang mga patay ay hindi nakikipagsugal sa dalawa. Napagkayarian nilang sila muna ang magsusugal upang malaman kung sino ang dapat umalis. Pumasok ang dalawa at naupo sa isang nitso. Ang unang dating ay nagkiskis ng posporo at sila'y nagkatinginan, ngunit ang kanilang mukha'y nagpapahayag na hindi sila magkakilala. Ang huling dumating ay si Elias at ang una ay si Lucas. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na kiskis ng posporo ay naglagay si Lucas at si Elias naman ay tumaya. Si Elias ay tumaya sa kabayo, ngunit ang nabunot ay alas. Natalo si Elias. Natalo kayo. Ngayon iiwanan ninyo ako upang makapaghanap buhay na mag-isa. Dalawang gwardya sibil ang naglalakad sa may tabi ng simbahan ng gabing yaon. Nag-uusap ang dalawa sa paghuli kay Elias. Nakasalubong nila si Lucas at pinatigil. Nakita mo ba si Elias? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sulong! Hangal! Ilang sandali pa at dumating naman si Elias. Dinala ito ng mga gwardya sibil sa maliwanag upang kilalanin. Saan ka pupunta? Hinahabol ko po ang lalaking may pilat sa mukha. Siya si Elias, na bumugbog sa aking kapatid. Nagmamadaling tumakbo ang 2 gwardya sibil patungong kumbento upang hulihin si Lucas. Tumulong si Elias sa paghanap ng mga kasulatang makapipinsala kay Ibarra nang bigla siyang napahinto sa isang kasulatan. Nakilala ba na inyong pamilya si Ginoong Ibarramendia? Mangyari pa, siya ang ama ng aking nuno. Ama ng inyong nuno, si Don Pedro Ibarramendia? Opo, ang aming apelyido ay pinaikli sapagkat lubhang mahaba. Siya ba ay taga Biskaya? Opo, ngunit ano ang nangyari sa inyo? Kilala ba ninyo kung sino si Don Pedro Ibarramendia? Siya ang taksi na nagbintang sa aking nuno at nakisanhi ng aming kasawian. Matagal ko nang binaghahanap ang apelyidong yan at ngayon inihandog sa akin ng may kapal. Pagbayaran ninyo ang lahat ng aming kasawian! Tinakbo ni Elias ang sisidlan ng mga sandata datapwat. Ilang saglit lamang ay nabitiwan din ang balaraw na kinuha at nilisan ang bahay.